happy lang po tayo ngayon dahil nga po wala tayong trabaho, dahil nga po natapos na natin sa paggawa ang report natin. So yung coffee natin ngayon ay itong My Coffee. This is a white, Dorian white coffee. Actually, binigay po ito sa akin ng boss ko dahil nga po sabi niya, try ko daw po. Subukan ko daw po dahil in-order niya to sa Lazada. Supposed to be itong coffee na to ay dadalhin niya sana ng US. Yung pagbalik niya ng US, pero hindi nga siya naka-flight to US dahil po naiwan siya ng eroplano from Davao to Manila kasi na-delay yung flight niya. So, pinabigay niya lang sa amin. So, I'll try po. Subukan po natin itong My Coffee Dorian White Coffee. Ewan ko kung ano yung lasa nito. So, content po siya ng 400 grams per sachet. And then, ito po siya, 4-in-1 pala ito siya. So, coffee pra camphor din yan. Parang Malaysian yung sounds. Sounds like Malaysian. Pero ang ganda ng packaging niya. Tsaka makikita ko talaga na mayroong durian. Ayan o. So, try po natin ito. Wala kasi akong gagawin ngayon dahil natapos ko na yung trabaho. Tapos ko na yung report ko sa wakas. Kaya nga recently, sobrang busy ko po. Sobrang busy ko po talaga. So, kailangan pala babango siya, guys. Parang ayaw ko nang itimpla to. Promise, babango talaga siya. So, sabi niya kasi, 1 sachet is 1 cup of hot water. So, iubos natin ito. In fairness, mabango talaga siya. At saka, coffee lovers kasi ako. At saka madami yan. Nung 2 week ko hanggang dito lang. Pero, ang dami ng powder. Kaya, gumanon yung, gumanon yung, umalsa yung water. Ang dami kasi ng powder pala nito. Akala ko, kunti lang. Pero in fairness, mabango talaga siya. So, today is a day. Wala akong dyan. Only coffee lang tayo today. At saka, perfect po siya sa malamig na panahon. Kasi lamig ng pagmamahal na sa akin. Charot. Well, maano siya, yung amoy niya, nandun pa rin yung amoy niya na mabango yung amoy. Tapos, parang natural coffee din siya, mabango yung amoy niya ng My Coffee Dorian White Coffee. Mabango po siya in fairness. Tapos, malalasahan mo talaga yung durian fruits. Kahit although naka-powder na siya, pero malasa mo talaga yung durian. Sarap siya. In fairness, masarap talaga siya kasi iwan ko magkano yung isang pack nito. Pero parang made in Malaysia siya. Parang made in Malaysia. Kasi yung ano niya, yung words niya sa baba. Kung nakikita niya yan. Yun. Para siyang from Malaysia.
So, yung ingredients pala nito is instant coffee powder, durian flavor, non-dairy creamer, glucose syrup, vegetable fat, milk protein, fermented stabilizers, number E34Q, E45-1, emulsifiers E471, E481, anti-caking agent. So, ano yung anti-caking agent? E551 and sugar. Ano yung direction niya? O, tama pala yung sinabi niya kayo, 1 empty 1 sachet of McCafé coffee, Dorian coffee into a cup. Add 150 ml hot water at 80 degrees Celsius. Stir well and ready to serve. Iwan, basta yun siya. Basta yun siya. Pero masarap siya, in fairness, masarap siya. Ay, kasi binigyan niya ako nito 6 sachet. 6 na sachet yung binigay nito sa akin. So, tinry ko yung isa. At saka na-order niya pala to sa Lazada. Sa Lazada niya to na-order. Hindi na ako din yung naka-receive nito kasi ako din naka-receive ng order niya ng package niya from Lazada na i-deliver dito kasi pagdating ko wala sila dito, andun sila sa Davao kasi dito kami sa Davao del Sur sa Lido City. So nandun sila sa Davao, tapos mayroong package from Lazada. Na-shock ako tapos kasi nakapangalan sa manager namin, sa kapatid niya. Sabi ko, hindi naman ito mag-order ng Lazada, bakit mayroong Lazada na dumating? Tapos sinignan ko, pangalan ng sister niya. Tapos sabi ko, ay, himala, nag-order siya ng Lazada, na hindi talaga yung taga-order ng Lazada. So, nung tinawagan ko na, kasi na-curious ako, baka sabi ko, ginamit lang yung pangalan niya, ginamit lang yung ano niya, baka sa iba yun, tapos ginamit lang yung ano niya. So, doon ko na-confirm na may Lazada pala talaga sila order. Tapos, sabi pa niya, hindi naman ako nag-order ng Lazada kasi hindi ako nag-order ng Lazada. Tapos sabi ko, bakit may nakapangalan dito sa iyo na package from Lazada? Tapos sabi niya, wait lang, tanungin ko muna si yung kapatid niya. Nag-order nito na dadalhin niya sana sa US. Nung bumalik siya ng US, kaya lang hindi niya nagawa bumalik ng US dahil nga naiwan siya ng aeroplano. Kasi yung flight niya from Davao to Manila, supposed to be sana is 5 p.m. Pero naka-flight siya ng around 6, almost 7 na siya naka-flight. Pero naka-flight pa rin siya papuntang Manila. So, pagdating niya, tapos yung flight niya from Manila to Korea, it is around 12 midnight. So, dumating siya doon, ay around, ano oras yun, parang last 10 na. So, sumakay pa siya ng, kailangan niya magsakay ng taxi from domestic airport papunta ng international airport sa NAIA. Kaya yung nangyari doon, pagdating niya doon sa international airport, close na yung boarding gate ng flight papuntang Korea. So hindi na nagawa na mag-flight from Manila to Korea, to US. So yung nangyari, kumuha siya ulit ng ticket. Tinawagan niya ulit yung husband niya, kumuha ng ticket. Flew back to Davao from Manila. So yun, tapos pagdating niya, pinalungkat niya yung mga bagahe niya kasi yung mga laman ng mga bagahe niya, lahat pagkain yun from dito sa ating Philippines papunta ng US. At saka ang daming pagkain nun na kinain namin dito lahat kasi nga masasayang lang din yung kinain namin yung lahat. Tapos yung iba pinadala namin sa relatives sila sa Iloilo. Ano yung ito, kaya inopen niya to, yung lahat nito, tapos binigyan niya kami 6 na piraso. Kasi yung isang pack nito, nasa 15 sachet.
So, binigyan niya kami, yung sa akin binigay niya is 6 na sachet. So yun yung, ano siya, masarap siya. May mabango talaga siya. Sorry guys, kung hindi ako nakapag-dot last week dahil nga po sa sobrang busy talaga, kaya po ng sinabi ko, nakikita po yan ni kapatid Chuboy Mortal ni Jovi Channel o ni Gaan YT Official. Nakikita niya po yun kasi tsaka sa group chat ng Team Bogas Junior, nakikita po nila yun dahil nagsisend ako ng pictures na sobrang busy ko. Talagang nagbundok talaga yung mga folders na nasa harapan ko nung malapit ako sa finale. Nakatambak talaga siya, naka-files talaga siya. Ang dami. And then, natapos ko din yun sa paggawa, pero yung mata ko sobrang nagluluha yung mata ko na hindi ko alam kung ano yung nangyari. Na parang merong nagbablurred sa mata ko. Kasi nga nakababad ako sa computer whole day and then hanggang 12 midnight. So, siguro yun talaga yung naano ko na sobrang minsan naluluha yung mata ko, sumasakit yung ulo ko. Siguro during that time, last week, siguro yun doon na siguro ako na kasi na-feel ko na masama yung pakiramdam ko dahil sobrang stress ko siguro dahil nga sa computer yung hinarap ko all day. Hinarap ko yung computer all day dahil lang po sa report namin kasi nga about sa BIR na yun. Kasi pag mag-tax mapping talaga siya, pag mag-tax mapping ang BIR, nawala yung report mo, kahit isang report mo lang yung wala, kailangan talaga na magbayad ka ng may penalize kasi sila, may penalty. So, kailangan magbayad ng penalty na yon ng mga around 50,000. So, sayang naman yun kung hindi namin ma-cope up agad, diba? So, talagang tinrabaho ko talaga siya from January 2022 hanggang nung bumalik na ako dito. So, ilang months po yun, almost 6 months yun, plus pa yung July. So, 7 months talaga yung kailangan kong habulin. Okay lang yung July kasi nga for the meantime na gumagawa ako ng report na yun from January to June, ay ginagawa ko yung July habang ako ay naka-duty. So, and then kapag matapos ko yun mabilis naman yun sa July, kuha ko yung 1 hour. Aya, good evening. Mabilis lang yun sa July, kuha ko yung 1 hour. Everyday lang kasi yun. Pero yung masakit talaga is yung from January to June, diba? Kasi nga, ilang months yun. So, yun yung masakit talaga. Kailangan mo talaga yun asikasuhin agad-agad. Kasi nga, this coming July talaga yung tax mapping. So, kailangan natin ayusin talaga para ma-avoid po tayo sa penalty. Ma-avoid po tayo sa pag-penalty natin sa BIR. Ma-avoid po tayo na ipatawag tayo sa ipatawag tayo sa BIR na mag-complain yung BIR na ganito ganyan. So kasi it never happened pa talaga na nangyari sa amin yan dito na gano'n na nagka-penalty kami ng dahil sa report sa tax mapping ng BIR. Never po yung nangyari, most especially nung ako yung nakahandle nun. So kaya ko inasikaso yun agad-agad kasi ayaw ko talaga na mayroong sablay sa trabaho ko. So yun guys, thank you so much po sa lahat, and shoutout po sa Team Wagas. Shoutout po sa ating lahat guys. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal niyo sa akin as always. Sir Kolitskita, thank you so much po Sir Kolitskita. Kasi from the start na nagkakilala po tayo ay hindi mo na ako pinabayaan. Always ka lang dyan to support me. And also maraming salamat po sa inyo lahat sa lahat ng mga ka-teams po natin, sa ka-collab po natin ng mga group chats. Thank you so much po sa inyo lahat. Once again guys, ako po si RB Licos. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click subscribe, like, comment, share, and also click the notification bell para updated po kayo sa aking next video. Bye bye guys, and thank you so much.